Ang simoy ng hangin sa Laguna ngayong gabi ay balot ng matamis na halimuyak ng inihaw na karne. Ang sikat na inasal na aking ipinagmamalaki. Inihanda mismo ng aming kapitbahay na si Aling Nena na may lihim na resipe. Ang bawat sulok ng aming likod-bahay ay nagsisilbing saksi sa kaligayahan at nagliliyab sa makukulay na pailaw na kumukutitap na parang maliliit na bituin sa lupa. May tugtog ng gitara mula sa isang grupo ng mga kabataang kapitbahay. Nag-aalay ng mga lumang kanta na pumupukaw ng nostalgia. Ang aking ika-60 kaarawan ay hindi lamang isang pagdiriwang. Ito ay isang pasasalamat, isang paggunita sa 6 na dekada ng buhay na puno ng pagpupunyagi at pag-asa. At nakaupo ako sa matibay na silya na gawa sa nara sa ilalim ng aking pinahahalagahang punong mangga. Ang manggang ito, ang manggang ito. Tanda ko pa, noong itatanim ko ito, ang aking mga kamay ay puno ng putik. Ang aking puso ay puno ng pag-asa. Ipinunta ko ito ng isilang ang aking kaisa-isang anak, si Paulo, 32 taon na ang nakalipas. Sa bawat paglaki ng puno, tila lumalaki rin ang aming pamilya, nagiging mas matatag, mas matayog. Ang mga ugat nito ay lumalim, nagiging bahagi na ng aming lupa, ng aming kasaysayan, ng aming mga pangarap. Ngayon, nagbibigay ito ng malaking lilim at, sa tamang panahon, napakatatamis na bunga. Isang paalala ng mga pinaghirapan at mga bunga nito. Ang buong lugar ay puno ng tawanan, bulungan ng mga usapan, at masarap na amoy ng pagkain na tila kumakapit sa hangin. Parang bawat sulok ng bakuran ay may sariling tinig, may nagkukwentuhan, may tumatawa, may nag-aasikaso ng handa, at may mga batang nagtatakbuhan na parang walang iniisip kundi ang kasiyahan ng sandali. Ang aming bahay, na unti-unti kong itinayo mula sa sariling pawis at dugo, ay naging sentro ng pagdiriwang. Mula sa labas, hindi ito marangya, hindi ito palasyo, hindi ito enggrande. Ngunit sa akin, ito ang pinakamahalagang istrukturang nabuo ko sa buong buhay ko. Dahil dito, akapaloob ang lahat ng aking hirap, lahat ng aking pagtitiis, at lahat ng aking paniniwala na ang isang pamilyang pinaghirapan ay mas matibay kaysa sa asanumang yaman. May init ang bahay na ito, may kaluluwa. Parang bawat pader nito ay may naaalalang pagod ko. Parang bawat sulok ay may bakas ng aking mga desisyon. Mga gabing pinili kong magtrabaho kaysa magpahinga. Mga araw na kinailangan kong tiisin ang gutom para lang mapanatili ang direksyon ng aming buhay. Ang mga dingding ay pininturahan ng kulay beige. Ang paborito ni Liza. Siya mismo ang pumili noon, habang nakangiti at sinasabing gusto niya raw ng kulay na kalma, simple at may pag-asa. Hanggang ngayon, tuwing tinititigan ko ang mga dingding na iyon, para bang naririnig ko pa rin ang kanyang boses. Ang sala ay puno ng mga larawan ng aming pamilya. Nandoon ang aming kasal. Simpleng-simple, walang ingrandeng dekorasyon, ngunit puno ng pangakong hindi namin alam noon kung gaano kabigat ang magiging pagsubok. Nandoon ang mga unang taon ng aming pagsasama, ang mga ngiti na hindi pa nadudungisan ng problema. Nandoon ang larawan ni Paulo noong nagtapos siya sa kolehiyo, nakataas ang diploma, nakangiti ng malapad, habang nakatingin kami ni Liza sa kanya, na parang hindi maipaliwanag ang pride sa aming dibdib. Bawat larawan ay parang pahina ng isang libro. Isang librong isinulat hindi sa tinta, kundi sa pawis at pagtitiyaga. Bawat kagamitan sa loob ng bahay ay may kwento rin. Ang mesa na ito, ilang beses naming pinagsaluhan ng simpleng hapunan kahit kulang ang ulam. Ang sofa na iyon, doon kami nag-uusap ni Liza sa gabi tungkol sa mga plano, sa mga pangarap, sa mga takot na pilit naming tinatakasan, at ang maliit na fountain sa tabi ng amaka. Dati ko itong hindi pinapansin, pero ngayon, bawat tunog ng tubig nito ay parang paalala ng kapayapaan na minsan naming pinanghawakan. Regalo iyon ni Liza sa akin noong Pasko, isang simpleng bagay, ngunit puno ng kahulugan. Sabi niya noon, para kahit pagod ka, may maririnig kang bagay na magpapakalma sa'yo. Ngayon,
Ang tunog ng agos ng tubig ay tila bumabalot sa buong paligid. Dahan-dahan, paulit-ulit, parang sinasabing may buhay pa rin dito, na may naitayo pa rin kami. Kahit gaano kahirap ang dinaanan, may bagay pa ring nananatiling buo. Lumingon ako sa paligid. Ang mga tao, masaya. Ang bahay, buhay. Ang mga alaala, nakatayo pa rin sa bawat sulok. At sa gitna ng lahat ng iyon, naroon ako, tahimik, nakatayo, pinagmamasdan ang lahat ng pinaghirapan kong buuin. Isang tagumpay na hindi lang nakikita sa mga pader, kundi nararamdaman sa bawat patak ng pawis na minsang bumagsak dito. Ngunit sa likod ng kasiyahan ng okasyong ito, may isang tanong na hindi ko maiwasang pumasok sa isip ko. Isang tanong na dahan-dahang pumipigil sa aking paghinga. Kung ang lahat ng ito ay simbolo ng aking tagumpay, bakit minsan pakiramdam ko may bahagi ng pamilyang ito na hindi ko na rin kayang abutin? Tatay, ang dami ng bisita! Ang masiglang sabi ni Paulo, lumapit sa akin. May hawak na baso ng malamig na sa malamig. Kitang-kita ang kagalakan sa kanyang mukha. Nilingon ko siya at ang bawat hibla ng aking pagkatao ay nababalutan ng pagmamalaki. Si Paulo, ang aking anak, ang aking tagapagmana. Siya ang dahilan kung bakit ako nagsikap ng husto, bakit ako nagtrabaho sa ilalim ng init ng araw, bakit ko itinayo ang aming kumpanya sa konstruksyon mula sa wala. Mula sa pagiging simpleng obrero hanggang sa magkaroon ng sariling maliit na kontraktor at ngayon ay isang kumpanyang may pangalan na sa Laguna at kalapit na probinsya. Hindi ko alam kung gaano karaming gabi ang ginugol ko sa pagpaplano, pagguhit, pag-iisip, kung paano ko mapapaganda ang kinabukasan ng aking pamilya. Lahat ng ito ay para sa kanila. Pagkatapos ay dumating si Lisa. Ang kanyang presensya ay parang biglang pagliwanag ng isang silid na matagal ng madilim. Siya ang aking asawa, ang aking kasama sa buhay, ang aking sandigan sa lahat ng unos, at sa aking paningin noon, ang aking ilaw sa gitna ng lahat ng pagod at pangarap. Ang kanyang ngiti ay parang bulaklak na bagong bukad, sariwa at buhay, kahit na may ilang kulubot na sa gilid ng kanyang mga mata. Mga kulubot na hindi ko tinitingnan bilang palatandaan ng pagtanda, kundi bilang tahimik na saksi ng aming pinagsamahan, ng mga gabing kulang ang tulog, ng mga araw na kulang ang pera, ng mga panahong halos mawalan na kami ng pag-asa, ngunit pinili pa ring lumaban. Naka-floral dress siya, payak ngunit elegante. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, parang laging handa sa anumang mangyari sa araw. At ang kanyang mga mata, kahit pagod kung minsan, ay nagniningning pa rin, parang hindi pa rin nawawala ang paniniwala niya sa amin. May hawak siyang isang makapal na Manila envelope, kulay brown, nakatupi ang gilid, bahagyang gusot na parang ilang ulit ng hinawakan at binitawan. Sa unang tingin, akala ko ay isa na namang dokumento. Baka galing sa bangko o kaya'y sa munisipyo. Mga bagay na dati naming kinatatakutan, mga papel na kadalasang may dalang problema o bayarin o abala. Ngunit bakit niya iyon dala ngayon, sa gitna ng kaarawan ko, sa gitna ng isang araw na dapat ay para sa kasiyahan? Napakunot ang noo ko ng bahagya, ngunit hindi pa rin ako nagsalita. Lumapit siya sa akin, dahan-dahan, parang may iniingatang bigat ang bawat hakbang. Maligayang kaarawan, aking mahal, sabi niya. Malambing ang boses, puno ng init na pamilyar sa akin sa loob ng maraming taon. At bago pa ako makasagot, hinalikan niya ako sa pisngi. Isang simpleng halik. Ngunit sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, may kumabog agad sa aking dibdib. Hindi dahil sa kilig, kundi dahil sa biglaang pagbabago ng hangin sa paligid. Mainit ang halik niya, gaya ng dati. Ngunit may kakaibang lamig na sumingit sa ilalim ng balat ko. Isang pakiramdam na parang may hindi pa nasasabi, may hindi pa naihahayag. Parang may bitbit siyang balita na matagal nang naghihintay na ilabas. May munting regalo kami ni Paulo para sa'yo, dagdag niya, sabay tingin sa Manila envelope na hawak niya. Sa mga salitang iyon, unti-unting nag-iba ang pakiramdam ng buong paligid. Ang tawanan sa likod ko ay tila humina. Ang musika ay parang lumayo. Ang hangin ay parang tumigil saglit. At ang envelope na iyon, biglang naging sentro ng aking paningin.
Hindi ko pa man ito nahahawakan. Hindi ko pa man ito nabubuksan. Ramdam ko na ang bigat nito. Parang hindi simpleng regalo. Parang hindi simpleng dokumento. Kundi isang bagay na may kakayahang baguhin ang lahat ng alam ko tungkol sa araw na ito. At marahil tungkol sa mga taong pinakamalapit sa akin. Tiningnan ko si Liza. Ngumiti siya. Ngunit sa likod ng ngiting iyon, may kung anong pamilyar na katahimikan. Isang katahimikang biglang nagpaalala sa akin na hindi lahat ng ngiti ay ganap na mababasa. At sa unang pagkakataon, ngayong kaarawan ko, hindi ko alam kung handa ba akong buksan ang dala niyang regalo. Ibinigay niya sa akin ang sobre. Nakatingin din si Paulo sa akin. Ang kanyang mga mata ay parang may lihim na kislap. Isang kislap na sa oras na iyon ay akala ko ay kagalakan, ngunit sa pagbabalik tanaw ay isang babala pala. Ang sobre ay mabigat, tila may laman na hindi ordinaryong regalo. Ang aking puso ay bahagyang kumabog sa pag-asa. Ano kaya ito? Isang biyahe? Isang bagong gamit para sa aking opisina? O baka isang sentimental na bagay na ipinagawa nila? Ang mga ganitong bagay ang lagi kong pinahahalagahan. Naramdaman ko ang lahat ng mga mata ng aming mga kaibigan at kapitbahay na tila sabay-sabay na tumahimik habang pinagmamasdan ang aming maliit na eksena. Ang kanilang presensya ay parang isang malumanay na bigat sa paligid. Hindi mapanuri, hindi mapanghusga, ngunit puno ng pag-asa at pag-usisa, sila ay bahagi ng aming pamilya. Mga taong naging saksi sa bawat hakbang ng aming buhay, sa hirap, sa tagumpay, sa mga panahong halos bumagsak na kami, ngunit pinili pa ring tumayo. Naroon si Mang Tonyo, ang aming pinakamatandang karpintero, ang lalaking kasama ko mula pa noong unang tabla ng aming bahay ay ipinukpok. Alam niya ang bawat ukit, bawat pako, bawat bahagi ng istrukturang pinaghirapan ko. Naroon din si Aling Petra, ang may-ari ng tindahan na madalas utusan ni Liza sa maliliit na bagay, asukal, kape, gatas, mga simpleng bagay na bumubuo sa araw-araw naming buhay. Sa kanyang mga mata, nakikita ko ang init ng isang taong matagal nang nakakilala sa aming pamilya, hindi bilang perpekto, kundi bilang totoo. Lahat sila ay nakangiti, taos puso, puno ng pagbati. At sa sandaling iyon, sa gitna ng mga ngiting iyon, naisip ko na marahil ito na ang isa sa mga araw na maaring itago ko sa aking puso ng matagal. Isang araw na ang lahat ay tila payapa, buo at tama. Ito ang mga taong nagtitiwala sa akin, sa aking kakayahan, sa aking integridad, sa taong ako noon pa man, o sa taong inaakala nilang ako. Huminga ako ng malalim, at dahan-dahan, inabot ko ang Manila envelope mula kay Liza. Ang bigat nito sa aking kamay ay hindi dahil sa pisikal na laman, kundi dahil sa hindi maipaliwanag na pakiramdam na kaakibat nito. Unti-unti kong binuksan ito. Ang tunog ng papel na nahihiwalay ay tila mas malakas kaysa sa ingay ng buong paligid. Parang ang oras mismo ay huminto upang bigyang daan ang sandaling iyon. Ang texture ng papel sa aking mga daliri ay pamilyar. Masyadong pamilyar. Mga dokumento, mga opisyal na papel. Ang uri ng ginagamit sa mga bagay na hindi basta-basta, mga kontrata, sertipiko o legal na sulat. Naramdaman ko ang bahagyang panginginig ng aking mga daliri. Hindi ko alam kung ito ba ay dahil sa kaba o sa hindi maipaliwanag na pag-asam. Ngunit nang tuluyan kong hilahin palabas ang laman, nawala ang ngiti sa aking mga labi. Dahan-dahan, parang isang ilaw na unti-unting pinapatay. Hindi ito tiket sa biyahe. Hindi ito larawan. Hindi rin ito simpleng sulat ng pagbati o alaala. Ang mga papel sa aking mga kamay ay pamilyar, napakapamilyar. Ngunit ang kahulugan nito ay parang biglang nagbago ang anyo. Ang mga linya, ang pirma, ang mga opisyal na tatak, lahat ay mukhang ordinaryo sa paningin. Ngunit sa loob ng ilang segundo lamang, naramdaman ko ang bigat ng bawat salitang nakapaloob doon. Parang may malamig na kamay na unti-unting humawak sa aking dibdib. Humigpit, huminto. Sa paligid ko, nanatiling tahimik ang mga tao. Si Liza ay nakatingin sa akin.
Si Paulo sa gilid, hindi ko maaninag ang ekspresyon. At ang mga kapitbahay, tila alam nilang ang sandaling ito ay hindi na basta kaarawan. Napatingin ako muli sa mga papel, at sa unang pagkakataon ngayong araw, hindi ko na alam kung ang binabasa ko ay regalo o hatol. Ang una kong nakita ay ang mga legal na termino, ang mga logo ng hukuman at ang selyo ng pamahalaan. Ang aking mga mata ay napako sa isang salita na tila sumusuntok sa aking sikmura, na bumubulwak sa aking isipan, ejection order. Pagkatapos ay may isa pang papel na agad kong nakilala sa unang sulyap, petition for annulment. Ang init ng gabi ay biglang nagbago. Parang may pumasok na malamig na hangin mula sa kung saan. Isang simoy na hindi lang dumampi sa balat ko, kundi tila dumaan mismo sa loob ng aking dibdib. Ang dating mainit at masayang paligid ay unti-unting nagbago ng anyo. Ang tawanan ng mga bisita ay tila lumayo. Hindi na ito malinaw na ingay ng kasiyahan. Parang tunog na galing sa ilalim ng tubig, malabo, putol-putol at hindi ko na lubos maunawaan. Ang mga boses ay nagiging anino ng sarili nilang tunog at ang bawat halakhak ay tila may kaakibat na bigat na hindi ko maipaliwanag. Ang matamis na amoy ng inasal, na kanina ay nakapagpapasaya sa lahat, ay biglang nagbago rin sa aking pangamoy. Hindi na ito nakakaaliw. Parang naging mapait. Parang may halong alaala na bigla kong hindi gustong balikan. At ang mga ilaw ng parol, kanina'y masigla, masaya, buhay, ay tila unti-unting dumidilim sa aking paningin. Parang ang liwanag mismo ay nag-aalangan na manatili. Sa loob ko, may kung anong pumipiga. Hindi na ito kaba lamang. Hindi na ito simpleng pagtataka. Ito ay takot, malalim, mabigat, nakakapanghina. Ang aking puso, na kanina ay kumakabog dahil sa pag-asang may magandang sorpresa, ay nag-iba ng ritmo. Hindi na ito tibok ng kasiyahan. Sa halip, ito'y naging mabilis, hindi pantay. Parang may tumatakbong panganib sa loob ng aking dibdib na hindi ko mahabol. Pagkalito. Matinding pagkalito. Parang biglang binago ang direksyon ng mundo at ako na lamang ang hindi nakakaalam kung saan ako nakatayo. Dahan-dahan kong itinaas ang aking tingin. Si Liza, si Paulo, nakaharap sila sa akin. At sa unang tingin, nandoon pa rin ang kanilang mga ngiti. Ngunit ngayon, nakita ko na ang pagkakaiba. Hindi na ito simpleng ngiti ng kasiyahan. Hindi na ito ngiting dala ng pagmamahal. Ito ay isang ngiti na may bigat, isang ngiti na may laman, isang ngiti na parang matagal nang inihanda. Parang ngiti ng mga taong alam ang mangyayari. At ako lang ang hindi. Ang mga mata ni Liza ay nanatiling kalmado. Ngunit may kakaibang kinang, hindi ng luha, hindi ng saya, kundi ng isang bagay na mas mahirap basahin. Parang isang desisyong matagal nang pinagnilayan. At si Paulo, ang kanyang mga mata ay nagpatigil sa akin. Malamig. Walang emosyon, parang nagyayelo ang loob. Ngunit sa likod ng katahimikan na iyon, may bahagyang pahiwatig ng kasiyahan. Isang uri ng kasiyahan na hindi ko maunawaan. At ayaw ko sanang maunawaan. Parang may naabot na silang punto. At ako lang ang naiwan sa dilim. Humigpit ang hawak ko sa mga papel. Ramdam ko ang panginginig ng aking mga daliri, hindi ko na ito mapigilan. Parang ang buong katawan ko ay nagre-rebelde sa bigat ng sandaling ito. Napasinghap ako ng marahan. At sa wakas, lumabas ang tanong na pilit kong pinipigilan. Anong ibig sabihin nito? Ang boses ko ay hindi ko nakilala. Mahina. Basag. Parang galing sa ibang tao. At sa sandaling iyon, tila mas naging tahimik ang paligid. Ang mga boses ng bisita ay tuluyang naglaho sa aking pandinig. Ang hangin ay huminto. Ang ilaw ay tila hindi na gumagalaw. At ang lahat ng atensyon, lahat, ay nakatuon sa akin at sa mga papel na nanginginig sa aking mga kamay. Anong ibig sabihin nito? Ulit ng isip ko, mas desperado, mas naguguluhan. Napatingin ako sa mga linya sa papel. Sila ay gumagalaw, naglalaho, nagiging malabo. Ngunit ang mensahe
ay hindi nagbabago. At sa gitna ng katahimikang iyon, ramdam ko na ang isang katotohanan ay unti-unting lumalapit sa akin. Isang katotohanang hindi ko pa handang harapin, ngunit wala na akong takas pa. Ang kapayapaan na aking nararamdaman kanina ay naglaho ng parang bula, napalitan ng isang malalim na hukay ng pagkalito at pangamba. Ang aking kaarawan, na dapat ay simbolo ng pagkumpleto at pasasalamat, ay biglang nularawan ng isang nakakatakot na pagbabago. Ito ay hindi isang regalo. Ito ay isang paalam. Hindi ito isang selebrasyon. Ito ay isang hatol. Ang aking kaarawan, ang gabing inakala kong magiging isa sa pinakamasayang kabanata ng aking buhay, ay hindi lamang nagtapos sa paraang hindi ko inaasahan. Ito ay nagsimula. Isang simula. Ngunit hindi ng kasiyahan, kundi ng isang bangungot na dahan-dahang bumubukas, parang pinto ng isang silid na matagal nang nakasara at ngayon ay pilit binubuksan sa harap ko. Isang bangungot na hindi lamang sisira sa gabing ito, kundi magpapalit sa lahat ng aking pagkakaalam, sa bawat alaala, sa bawat paniniwala ko sa pagmamahal, sa bawat pinagsikapan kong tawaging tagumpay. Sa gitna ng mga nagliliwanag na pailaw na nakasabit sa paligid, sa gitna ng mga bulungan at tawanan ng mga bisita na patuloy pa ring nagaganap na tila walang alam, naramdaman ko ang unang tusok ng sakit, isang biglaang kirot, tumatagos hindi sa balat, kundi sa loob, sa pinakailalim ng aking pagkatao. Isang tusok na mas matalim pa kaysa sa anumang saksak ng kutsilyo dahil ang sugat nito ay hindi nakikita, ngunit alam kong hindi na ito mawawala kahit kailan. Hindi ako kumilos. Hindi ako agad nakapagsalita. Parang ang buong katawan ko ay naghintay muna, umaasa na baka ito'y isang pagkakamali lamang, isang biro lamang, isang hindi pagkakaintindihan. Ngunit ang mga papel sa aking mga kamay ay nanatiling naroon. Totoo, mabigat. Walang pagbabago. At doon nagsimulang gumapang ang mga tanong sa aking isipan. Dahan-dahan, ngunit walang awa. Ano ang ibig sabihin ng mga papel na ito? Bakit ngayong gabi? Bakit ngayon sa lahat ng oras? Ano ang nangyayari sa aking pamilya, sa aking buhay? Walang sagot, tanging kaba. Malalim, tahimik, nakakapanghina. Parang unti-unting hinihigop ang lakas ko habang nakatayo ako sa gitna ng sarili kong selebrasyon. Ang mga boses sa paligid ko ay patuloy pa ring gumagalaw, ngunit para bang hindi na sila bahagi ng aking mundo. Parang nasa ibang dimensyon na ako. Isang lugar kung saan ang lahat ay normal, maliban sa akin, ang aking kaarawan. Ang gabing ito, ang gabing inakala kong pagdiriwang ng buhay, ay hindi pala simula ng kasiyahan. Ito ay simula ng pagtatapos. Isang pagtatapos na hindi ko kailanman inasahan, hindi ko hiniling, at higit sa lahat, hindi ko handang tanggapin. Napasinghap ako ng marahan, at sa loob ng katahimikang bumabalot sa aking isip, isang bagay lang ang malinaw, may katotohanang matagal nang nakatago. At ngayong gabi, unti-unti na itong lumilitaw sa harap ko. Ang sobre na kanina'y punong-puno ng pag-asa, ay ngayon ay tila isang malaking, nakabukang bibig ng dragon, handang lumamon sa akin ng buo. Ang aking mga kamay ay nanginginig, hindi sa galak, kundi sa takot. Hindi ko maintindihan. Paano? Bakit? Ang mga tanong na ito ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa aking isipan, alang sagot. Anong ibig sabihin nito, Liza? Paolo? Ang aking boses ay halos hindi na lumabas, parang isang bulong na nawawala sa ingay ng musika, at tawanan na, sa sandaling iyon, ay naging torture sa aking pandinig. Hindi ko na makilala ang aking sarili, ang aking tinig, ang aking pakiramdam. Si Liza ay humakbang paatras. Ang kanyang ngiti ay nanatili sa kanyang labi, ngunit ngayon ay tila ito ay isang maskara, isang manipis na tabing na nagtatago ng isang kakaibang, malamig na damdamin. Malinaw naman, mahal, ang kanyang boses ay kalmado, halos walang emosyon na tila binibigkas niya ang isang pangkaraniwang balita. Hindi mo na pag-aari ang bahay na ito, ang kumpanya, wala na rin sa pangalan mo, lahat wala na. Ang mga salita niya ay tumagos sa akin, mas masakit pa kaysa sa matatalim na salitang ejection order at petition for annulment.
na nakasulat sa papel. Ang aking mundo ay gumuho sa isang iglap. Ang aking tahanan, ang aking kumpanya, ang bunga ng aking dugo, pawis at puyat sa loob ng maraming dekada, lahat ay biglang naging abo. Si Paulo naman, ang aking kaisa-isang anak, ang aking pinakamamahal, ay lumapit. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng pag-aalinlangan ng pagmamahal. Sa halip, isang mapanuyang ngiti ang kumalat sa kanyang mga labi. Tatay, panahon na. Luma na kayo. Kailangan na ng bagong direksyon. Outdated na. Sayang lang ang kumpanya kung kayo pa rin ang mamumuno. Ang mga salitang outdated at sayang ay parang libu-libong karayom na tumusok sa aking puso. Outdated? Ako? Ako na nagtayo ng lahat ng ito mula sa wala. Ako na nagpakahirap para lang magkaroon sila ng magandang buhay, magandang kinabukasan. Ang aking sariling anak ang nagsasabi nito sa akin. Isang pakiramdam ng labis na pagkabigla ang sumakop sa akin, kasama ang matinding sakit at pagtataksil. Nagsimulang lumabo ang aking paningin at naramdaman ko ang paglamig ng aking mga palad. Paulo, anak. I tried to reach out to him, but he simply took a step back, as if I were a stranger, or worse, someone contagious. Ang aking mga labi ay nanginginig, halos hindi na makabuo ng salita. Ano ang pinagsasabi mo? Ito ang iyong kaarawan? Bakit? Kaarawan? Oh, tatay, ani Paulo. Ang kanyang boses ay puno ng mapait na panunudyo. Hindi ito ang kaarawan mo. Ito ang simula ng bago naming buhay. Ang buhay na dapat matagal na naming nasimulan. Sa wakas, malaya na kami sa mga lumang paniniwala at pamamalakad mo. Pinakita ni Liza ang isang piraso ng papel. Isa itong special power of attorney. Ang aking pirma ay malinaw na nakaukit doon. Naalala ko, 3 taon na ang nakalipas nang ako ay muntik nang mawalan ng buhay dahil sa matinding sakit sa baga. Mahina ako noon, halos hindi na makabangon. Humingi si Liza ng pirma ko sa kung ano-anong dokumento. Sinabi niyang para iyon sa bangko, para sa pagpapatakbo ng kumpanya habang ako ay nagpapagaling. Sa aking kahinaan, sa aking pagtitiwala, sa aking pagmamahal, nilagdaan ko ang lahat. Hindi ko inakala na magagamit nila yon laban sa akin. 8 buwan na naming pinlano ito, mahal, dagdag ni Lisa. Ang kanyang boses ay tila isang yelo na bumabagsak sa aking puso. 8 buwan ng pagpaplano, paghahanda. Hindi madali, alam mo naman, kailangan naming tiyakin na walang butas. 8 buwan. 8 buwan na akong niloloko, nililinlang, pinagtatawanan sa aking likod. Ang aking asawa, ang aking anak, ang mga taong pinagkatiwalaan ko ng aking buhay, ng aking kaluluwa. Ang mga dating masayang tawanan ng aming mga kaibigan at kapitbahay ay biglang tumahimik. Ang musika ay humina at ang lahat ng mata ay nakatuon sa amin. Nagsimula silang magbulungan. Ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng iba't ibang emosyon. Pagkalito, pagkabigla, awa, at sa bandang huli ay disgusto. Nakita ko ang titig ni Mang Tonyo, ang kanyang dating masiglang mukha ay napuno ng lungkot. Nakita ko si Aling Petra. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang bibig. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pagkasuklam. Hindi ito para kina Liza at Paulo, kundi para sa akin. Ang awa sa akin na biktima ng sarili kong pamilya. Ang pagkasuklam para sa mga gumawa ng ganitong kalupitan. Ang liwanag ng gabi ay parang biglang nawala, napalitan ng isang madilim na anino. Naramdaman ko ang lahat ng mga tingin na iyon, ang mga bulungan, ang mga paghatol. Naging isang kahihiyan ang aking kaarawan, isang pampublikong pagtatanghal ng aking pagkatalo, ng aking pagkabigo. Hindi na ako ang matagumpay na negosyante, hindi na ako ang mapagmahal na ama at asawa. Ako ay isa ng kahihiyan. Sa sandaling iyon, ang aking mundo ay gumuho. Ang mga pangarap, ang pagmamahal, ang mga alaala, lahat ay naglaho na parang usok. Wala na akong naiwan, kundi ang matinding sakit, ang pagkabigla, at ang malamig na katotohanan ng pagtataksil. At sa gitna ng lahat ng ito, nakita ko si Liza at Paulo na magkatabi. Ang kanilang mga mukha
ay walang bakas ng pagsisisi. Ang init ng mga nagliliyab na parol at ang halimuyak ng inasal ay naging hindi na mahalaga. Tila ang lahat ng tunog ay naglaho, napalitan ng isang matinding ringing sa aking mga tainga. Ang tunog ng aking pusong nagkawasak-wasak. Hindi ko na halos marinig ang sarili kong paghinga. Ang mga papel na nakalatag sa mesa, sa gitna ng mga tira-tirang pagkain at inumin, ay tila mga anino na sumasayaw, nagpapahiwatig ng aking kahihinatnan. Pirmahan mo na yan, tatay. Ang boses ni Paulo ay nagpapakita ng inip. Ang kanyang mata ay nakatingin sa akin, walang awa. Para matapos na ang lahat, mas makabubuti para sa lahat. Para matapos na? Matapos ang alin? Ang aking buhay? Ang aking dignidad? Hawak ni Liza ang isang ballpen, ang kanyang mga kamay ay hindi nanginginig. Sa kabila ng lahat, nanatili siyang kalmado, tila ang buong sitwasyon ay isang simpleng transaksyon, isang normal na gawain. Inilahad niya sa akin ang ballpen, ang kanyang mga mata ay nananatiling walang emosyon, maliban sa isang pahiwatig ng pagmamadali. Kung hindi mo pipirmahan, tatay, ani Liza, ang kanyang boses ay bahagyang bumaba, ngunit sapat para marinig ng mga nasa malapit. Mas gugulo ang lahat. Gusto mo ba na magkademanda pa tayo? Lalo kang mapapahiya, hindi mo na mababawi ang anumang bagay. Ang mga salitang iyon ay tumimo sa aking puso. Mas gugulo? Mas mapapahiya? Mayroon pa bang mas hihigit pa sa kahihiyan na nararamdaman ko ngayon? Hindi. Nais kong matapos na ang paghihirap na ito. Ayokong makita ng mga kaibigan ko, ng mga kapitbahay, ang aking pagbagsak. Gusto kong magkaroon ng kahit na kaunting dignidad, kahit na sa huling sandali. Naramdaman ko ang isang kamay na pumisil sa aking balikat. Si Efren, ang aking matalik na kaibigan, ang aking kumpare. Ang kanyang mukha ay puno ng galit, ng pagkabigla. Pare, huwag kang pumayag, labanan mo sila, hindi ito tama. Nilingon ko si Efren, ang aking mga mata ay puno ng pakiusap. Efren, tama na. Ang aking boses ay isang bulong, puno ng matinding pagod. Ang pagod ay hindi lamang pisikal, kundi mental at emosyonal. Napagod na ako sa paglaban. Napagod na ako sa pagtatago ng sakit. Hindi ko na kayang lumaban. Wala na akong lakas. Ayoko nang maging sentro ng masamang balita. Kinuha ko ang bolpen mula kay Liza. Ang aking kamay ay nanginginig. Hindi ko halos mahawakan ng maayos ang panulat. Ang aking paningin ay lumabo dahil sa mga luha na nagbabalang bumagsak. Ngunit pinilit kong pigilan. Ayokong makita nila akong umiiyak. Ayokong magbigay ng kahit na kaunting kasiyahan sa kanila. Dahan-dahan kong nilagdaan ang mga dokumento. Ang mga dokumento ng aking pagkatalo, ng aking pagbagsak. Ang bawat stroke ng ballpen ay parang isang patak ng dugo na bumabagsak sa aking kaluluwa. Ang bahay na ito, ang bawat kuko na ipinukpok, ang bawat piraso ng kahoy na aking hinugis, ang bawat bato na aking idinikit, ang bawat puyat at pagod sa mga proyekto sa konstruksyon sa ilalim ng matinding sikat ng araw, lahat ng iyon ay naglaho sa isang pirma. Ang aking pinaghirapan, ang aking mga pangarap, ang lahat ng inakala kong akin ay hindi na. Ang lupang ito na aking binili gamit ang bawat sentimo na aking naipon ay hindi na akin. Pagkatapos kong pirmahan ang lahat, ibinalik ko ang bolpen kay Liza. Ang kanyang ngiti ay mas lumapad at sa pagkakataong iyon, hindi na ito isang maskara. Ito ay isang ngiti ng tagumpay. Si Paulo ay tumango-tango, tila nasisiyahan sa kanyang nagawa. Aalis na ako. Ang aking boses ay mas matatag na ngayon, ngunit puno ng matinding sakit. Salamat sa lahat, Liza. Salamat, Paulo. Ang mga salitang salamat ay hindi salamat. Ito ay paalam. Paalam sa buhay na aking minahal. Paalam sa pamilyang aking inakala na sa akin. Tumayo ako mula sa silya. Ang aking mga paa ay tila nanghihina, ngunit pinilit kong maging matatag. Ayokong makita nila akong bumagsak. Humakbang ako palabas ng likod bahay, dumaan sa mga bisitang nakatingin sa akin na puno ng awa,
at sa iba na puno ng pagkabigla. Narinig ko ang bulungan ng kawawa naman. Ano bang nangyari? Ngunit hindi ko na pinansin. Ang tanging nais ko ay makaalis sa lugar na iyon. Hindi na ako lumingon. Hindi ko na kayang makita ang bahay na minsan ay tinawag kong aming tahanan, na ngayon ay isang libingan ng aking mga pangarap. Ang tanging dala ko ay ang damit na suot ko, ang aking mga lumang sandalyas, at ang isang malalim na sugat sa aking kaluluwa. Ang aking puso, ang aking puso ay durog na durog, parang basag na salamin na hindi na kayang buuin. Ang bawat piraso nito ay naglalaman ng sakit, ng pagtataksil, ng pagkalungkot. Naglakad ako sa dilim, hindi alam kung saan ako pupunta, ngunit sigurado ako sa isang bagay. Ang aking buhay ay hindi na kailanman magiging pareho. Ang lamig ng gabi ay humihip sa aking balat at sa unang pagkakataon sa napakahabang panahon, naramdaman ko ang tunay na lamig. Hindi ang lamig ng aircon sa aming silid, kundi ang lamig na tumatagos hanggang sa buto, na bumabalot sa bawat hibla ng pag-iisa. Ang aking mga paa ay halos hindi na gumagalaw, ngunit patuloy akong lumakad, lumayo sa bahay, na minsan ay tinawag kong tahanan, patungo sa kawalan. Walang direksyon, walang patutunguhan. Ang tanging alam ko ay kailangan kong makahanap ng lugar na matutuluyan. Isang lugar kung saan ako maaaring magtago, mag-isa, malayo sa mga matang humahatol, malayo sa mga alaalang nagdudulot ng sakit. Nakita ko ang isang lumang karatula na may nakasulat na lodging house sa gilid ng highway, sa medyo liblib na bahagi ng Laguna. Mukha itong pagod, luma, at tila nakalimutan na. Ngunit sa sandaling iyon, hindi ako pumili. Kailangan ko lang ng bubong na masisilungan. Ang may-ari, isang matandang babae na may matatalas na mata, ay nakatingin sa akin ng may pagtataka. Siguro, hindi ako mukhang ordinaryong customer niya. Pero hindi na ako nagtanong. Ang silid na aking inupahan ay maliit, halos kasya lang ang isang solong kama at isang lumang aparador. Pagbukas pa lang ng pinto, sinalubong ako ng mabigat na amoy ng sigarilyo at alikabok, na tila libu-libong kwento ng pag-iisa ang nakapaloob sa bawat sulok. Ang dingding ay kupas, may mga bahid ng amag sa ilang bahagi, at ang kisame ay may mansa ng tubig. Walang bintana na may magandang tanawin, tanging isang maliit na bukas na nagpapasok ng kaunting hangin, kasama ang ingay ng mga sasakyang dumadaan sa highway. Pumasok ako at isinara ang pinto. Ang tunog ng pag-lock ay tila isang huling hudyat ng aking paghihiwalay sa mundo. Walang ilaw na nakasindi, tanging ang malabong liwanag mula sa bumbilya sa itaas ang nagbibigay ng kaunting sigla. Inilapag ko ang aking mga daliri sa bulsa at naramdaman ko ang isang maliit na tumpok ng mga papel. 16,000 piso. Umupo ako sa lumang kutsyon na matigas at may amoy. Ang tela ay manipis na at ang mga spring ay tila handa ng bumigay. Pinagmamasdan ko ang aking cellphone, isang lumang modelo, ngunit sapat pa para makatawag. Inilabas ko ito mula sa bulsa. Ang screen ay madilim, walang ilaw. Inasahan ko na kahit isang tawag mula kay Liza o kay Paulo, isang mensahe man lang, kahit na mensahe ng galit. Ngunit wala kahit anong tunog. Tanging ang nakakatakot na katahimikan ng gabi ang bumalot sa akin at ang tunog ng sarili kong paghinga. Ang katahimikang iyon ay mas masakit pa kaysa sa anumang sigaw, anumang galit. Ito ay nagpapatunay sa kanilang pagtalikod. Hindi na ako mahalaga sa kanila. Hindi na ako bahagi ng kanilang buhay. Ang aking pamilya, ang aking dugo, ay iniwan ako na nag-iisa sa dilim. Naghiga ako sa kutsyon, nakatingin sa kisame. Ang mga alaala ng aking nakaraan ay nagsimulang magparada sa aking isipan. Ang pagtawa ni Liza sa aming kasal, ang pagtakbo ni Paulo sa likod bahay habang lumalaki ang aming punong mangga, ang init ng aming hapagkainan tuwing Pasko. Ngayon, ang lahat ng iyon ay tila isang panaginip, isang masayang panaginip na biglang nagtapos. Sa edad na 60, sa edad na dapat ay nagpapahinga na ako, nag-e-enjoy sa bunga ng aking mga paghihirap, narito ako, nag-iisa,
walang pera at walang pamilya. Parang isang bangka na nawalan ng layag sa gitna ng malawak na karagatan, walang alam kung saan pupunta, at walang sino mang tutulong. Sa sandaling iyon, ang lamig ng silid ay hindi na lamang pisikal. Ito ay isang lamig na tumagos sa aking kaluluwa na nagpapakita ng aking kalungkutan, ng aking pag-iisa. Naramdaman ko ang pagdaloy ng luha sa aking mga pisngi. Hindi ito luha ng galit, kundi luha ng matinding pagkadismaya, ng matinding kawalan. Ang aking mga mata ay nakapako sa kisame, ngunit ang aking isipan ay lumilipad, naghahanap ng kasagutan, ng kahit na anong liwanag sa gitna ng kadiliman. Ngunit wala, tanging ang madilim na kisame at ang nakakatakot na katahimikan. Hindi ko alam kung paano ako magsisimula ulit. Hindi ko alam kung may magsisimula pa ba. At sa kadiliman ng gabing iyon, naramdaman ko ang bigat ng pag-iisa, ang bigat ng isang buhay na biglang naglaho, kasama ang lahat ng aking pinaniwalaan. Ang kadiliman ng silid ay tila nagsisilbing kurtina, nagbibigay daan sa isang pelikula ng nakaraan na unti-unting lumalabas sa aking isipan. Ang mabigat na amoy ng sigarilyo at alikabok ay hindi na mahalaga sapagkat ang aking ilong ay puno na ng amoy ng pagtataksil, ang amoy ng mga alaala na, sa sandaling ito ay mapait na. Nakahiga ako sa lumang kutsyon, ang aking mga mata ay nakapako sa kisame na may mga mantsa ng tubig. Ang mga mantsang iyon ay tila mga mapa, nagpapakita ng mga palatandaan, mga bakas na aking nilampasan. Oo, mga palatandaan. Bakit hindi ko nakita? Bakit hindi ako naging matalino? Naalala ko si Liza. Matagal na niyang ipinipilit na siya ang maghawak ng lahat ng libro ng kumpanya, ang mga resibo, ang mga accounts. Noon, ipinagmalaki ko pa ang kanyang pagiging masinop. Ang galing talaga ng aking asawa. Napakamapanuri, ang lagi kong sinasabi sa mga kaibigan. Ngayon, ang mga salitang iyon ay tumatatak sa aking tenga. Pinupuno ako ng pagsisisi. Ang bawat pahina ng ledger ay siguro ay binaluktot na nila para sa kanilang layunin. Ang bawat numero ay isang kasinungalingan. Ang bawat pagtitiwala ay isang patibong. Pagkatapos ay si Paulo. Naalala ko, halos 2 taon na ang nakalipas nang simulan niyang lumabas sa mga construction site kahit hindi siya ang project manager. Kailangan kong matuto, tatay, ang sabi niya noon, may ngiti sa labi. Kailangan kong makasalamuha ang mga kliyente, makita kung paano tumatakbo ang operasyon. Gusto kong maging karapat-dapat na tagapagmana mo. Ngayon, alam kong hindi iyon para matuto. Ito ay para manlinlang. Ito ay para makuha ang tiwala ng mga kliyente upang maisagawa ang kanilang masamang plano. Naaalala ko ang mga pagpupuri ng mga kliyente sa kanya, sa kanyang pagiging masigasig. Ngayon, ang mga pagpupuring iyon ay tila mga panunudyo sa akin. Ang matinding sakit sa baga na muntik nang kumitil sa aking buhay. 3 taon na ang nakalipas. Iyon ang panahon kung kailan ako pinakamahina, pinakasusceptible. Habang ako ay nakahiga sa kama, hirap huminga, halos hindi na makakain, nilalapitan ako ni Lisa, may daladalang mga dokumento. Para sa renewal ng lisensya ng kumpanya, mahal, ang sabi niya. Para sa mga permits sa bangko, para tuloy-tuloy ang kita. Ang aking kamay, nanginginig sa sakit at panghihina, ay lumagda. Lagda, lagda, lagda. Isang mabilis na pirma, hindi ko na halos mabasa, hindi ko na halos maintindihan. Ngunit nagtiwala ako. Nagtiwala ako sa aking asawa, sa ina ng aking anak. Nagtiwala ako sa kanyang mga salita, sa kanyang matamis na ngiti. Ang aking kahinaan ang kanilang naging lakas. Ang aking pagtitiwala ang kanilang naging sandata. Ang pakiramdam ng pagtataksil ay mas masakit pa kaysa sa kawalan ng pera. Ang pera ay maaaring hanapin, maaaring muling ipunin. Ngunit ang pagtitiwala, kapag nawala, ay mahirap nang ibalik. Ang pagmamahal, kapag nilinlang, ay nagiiwan ng isang butas na mahirap punan. Naramdaman ko ang hapdi sa aking dibdib, parang may kung anong humihila sa aking puso. Ang pakiramdam na ginamit na pinagsamantalahan ay mas malalim pa kaysa sa anumang pisikal na sugat. Habang ako ay lumulutang sa dagat ng aking mga alaala at pagsisisi, biglang nagring ang aking cellphone.
Isang maikling tunog na pumutol sa katahimikan ng gabi. Mabilis kong kinuha ang telepono. Isang mensahe mula kay Liza. Hindi ito tawag, kundi mensahe. Ang aking puso ay bahagyang kumabog sa pag-asa na baka may pagbabago, baka may pagsisisi. Ngunit ang mga salitang nabasa ko ay muling nagpatunay sa kanilang kalupitan. Huwag mong hawakan ang anumang bagay sa bahay. Walang anumang pag-aari mo doon. Kahit ang mga gamit mo sa konstruksyon, yung mga tools mo, huwag na huwag mong pipindutin. Ipagpapalit ko sa bago. Naging abala lang ang mga iyan. Ang mensaheng iyon ay parang isang malamig na hampas sa aking mukha. Hindi lang nila kinuha ang bahay, ang kumpanya, ang pera. Kinuha rin nila ang aking pagkatao, ang aking pagkakakilanlan. Ang aking mga tools, ang mga kagamitan na kasama ko sa bawat proyekto. Sa bawat pangarap na aking itinayo, iyon ang aking buhay, ang aking sining. At ngayon, ipinagbabawal din sa akin. Para sa kanila, ito ay abala. Para sa akin, ito ay alaala, ito ay buhay. Niyuyugyug ang aking mga kamay. Ang aking mga mata ay muling nagsimulang lumuha. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang ito luha ng lungkot. Ito ay luha ng galit, ng matinding galit. Ang kanilang kawalang hiyaan ay lumampas na sa aking pangunawa. Ngunit sa ilalim ng galit na iyon, mayroong isang maliit na spark na nagsimulang umusbong. Isang spark ng determinasyon. Hindi ako papayag. Hindi ako papayag na tapakan nila ang aking pagkatao ng ganito. Ang umaga ay dumating, ngunit hindi nito dala ang liwanag at pag-asa. Ang sinag ng araw ay tila pilit na sumisikat sa maliit na bintana ng aking silid. Nagpapakita ng alikabok na nagliliparan sa hangin, isang salamin ng aking kaluluwa na tila nababalutan na rin ng alikabok ng lungkot. Wala akong gana kumain, walang gana gumalaw. Ang tanging nais ko ay magtago sa dilim. Ngunit alam kong hindi ito ang solusyon. Kailangan kong gawin ang isang bagay. Kailangan kong lumabas. Kailangan kong hanapin ang aking sarili, ang aking lakas, kahit na saan ko pa ito matagpuan. Ang aking lumang pickup truck, isang Toyota Hilux, na 12 taon na ang edad, ay nasa labas. Ito ay isang matibay na kasama ko sa bawat proyekto, sa bawat hirap. Ito na lang ang natitira sa akin, bukod sa mga damit ko. Hindi ito maganda, hindi ito bago, ngunit mapagkakatiwalaan. Pinaandar ko ang makina at ang ugong nito ay tila isang lumang kanta na nagdudulot ng nostalgia. Ang manibela ay pamilyar sa aking mga kamay. Lumabas ako sa parking lot ng lodging house, nagmaneho ng walang direksyon, ng walang plano. Ngunit unti-unti, ang aking mga kamay ay tila may sariling isip at dinala ako sa isang pamilyar na ruta, papunta sa sementeryo. Sa kultura nating mga Pilipino, ang pamilya ay napakahalaga. Ito ang sentro ng ating buhay, ang pundasyon ng ating pagkatao. Ang bawat tagumpay ay para sa pamilya. Ang bawat hirap ay para sa kapakanan ng mga mahal sa buhay. Ngayon ako ay isang kahihiyan sa konsepto ng pamilya. Isang ama na niloko ng sarili niyang anak, isang asawa na ipinagkanulo ng kanyang kabiyak. Ang pakiramdam ng pagkabigo ay dumagan sa akin. Mas mabigat pa kaysa sa anumang semento na aking binuhat noon. Naramdaman ko ang matinding kahihiyan. Nakarating ako sa sementeryo. Ang hangin ay payapa, ang mga punong naglalakihan ay tila nagbibigay pugay sa mga yumao. Ang mga lumang puntod ay nakatayo ng tahimik, ang bawat isa ay may sariling kwento, sariling alaala. Naglakad ako sa mga pasilyo ng mga puntod, patungo sa lugar kung saan nakahimlay ang aking pinakamamahal na magulang. Nakarating ako sa puntod ni Itay at Inay. Ang kanilang mga pangalan ay nakaukit sa marmol, simple ngunit puno ng kahulugan. Si Itay, si Manuel Santos. Isang tapat na mekaniko. Tanda ko pa ang amoy ng langis at gasolina sa kanyang mga kamay. Ang kanyang matigas ngunit mapagmahal na tingin. Anak, ang mahalaga ay maging tapat ka sa iyong sarili, sa iyong kapwa. Huwag kang manloko, huwag kang magpabigla-bigla. Ang sipag at tiyaga ang magdadala sa iyo sa tagumpay. Ang kanyang mga salita ay umalingaw-ngaw sa aking isipan. Lumuhod ako sa harap ng kanyang puntod. Ang damuhan,
ay basa pa sa hamog ng umaga. Hinaplos ko ang marmol, ang malamig na bato ay parang nagbibigay ng pahiwatig ng kanyang presensya. Itay, inay, ang aking boses ay nanginginig. Hindi ko na napigilan ang aking mga luha. Bumagsak sila, mainit at maalat, dumadaloy sa aking mga pisngi. Patawarin niyo ako, itay, inay. Ang aking tinig ay halos hindi na lumabas, naging isang bulong. Patawarin niyo ako dahil napakabait ako. Patawarin niyo ako dahil nagtiwala ako ng buo sa mga taong dapat ay pinakamamahal ko. Tinulungan ko sila, binigyan ko sila ng lahat. Pero kinuha nila ang lahat sa akin. Naramdaman ko ang kirot sa aking dibdib, ang bigat ng pagsisisi. Bakit ako naging bulag? Bakit hindi ko nakita ang mga palatandaan? Bakit ako naging napakalakas magtiwala? Ang pakiramdam ng pagiging naive ay mas masakit pa kaysa sa lahat ng pisikal na paghihirap. Pinikit ko ang aking mga mata, hinayaan ang hangin na humihip sa aking mukha. Ang simoy ng hangin ay dahan-dahang humaplos sa mga dahon ng punong akasya sa tabi ng punt at lumilikha ng isang malambing na tunog. Para itong isang pabulong na paalala, isang malambing na tugon mula sa aking mga magulang. Hindi ito nagsasalita, ngunit tila ito ay nagbibigay ng mensahe. Anak, huwag kang susuko. Ang buhay ay puno ng pagsubok, ngunit ang bawat pagsubok ay may kaukulang lakas na makukuha mo. Naramdaman ko ang isang bahagyang init na kumalat sa aking dibdib. Isang kakaibang pakiramdam ng kalinawan. Hindi pa tapos ang laban. Ang kanilang mga salita, ang kanilang pagmamahal ay tila muling bumuhay sa aking diwa. Kailangan kong bumangon, kailangan kong labanan ang kawalang katarungan. Hindi lang para sa akin, kundi para sa alaala ng aking mga magulang, para sa mga aral na itinuro nila sa akin. Ang pagiging tapat at matatag, hindi ako maaaring magpatalo. Ang hangin ay muling humihip, mas malakas na ngayon, tila nagbibigay ng hudyat. Isang hudyat na ang aking buhay ay hindi pa tapos. Isang hudyat na mayroong pa ring pag-asa. Kailangan ko lang itong hanapin. Kailangan ko lang itong paglabanan. Ang araw ay sumisikat na ngayon ng buong ningning, ngunit sa aking dibdib ay may bagong liwanag na umusbong. Isang liwanag na dulot ng pag-asa. Nagmaneho ako pabalik mula sa sementeryo. Hindi na pakiramdam na wala akong direksyon, kundi may isang maliit na ideya na nagpaikot-ikot sa aking isipan. Ang lumang bodega sa likod ng aming dating bahay na ngayon ay hindi na akin. Isang bodega na puno ng mga lumang gamit, mga nakalimutang alaala. Naaalala ko ang laging sinasabi ni inay noon, "Huwag kang magtatapon ng kahit anong gamit na may sentimental value, anak. Hindi mo alam, baka magamit mo pa o may halaga pala sa huli." Ngayon, ang kanyang mga salita ay muling umalingaw-ngaw sa aking isipan. Alam kong nakatago doon ang ilang lumang gamit ko, pati na rin ang mga kahon ng mga gamit ni itay at inay na hindi namin naisasama sa bahay. Nag-ipon ako ng lakas ng loob at bumalik sa dating tirahan. Sa likod bahay, sa dulo ng bakuran, naroon pa rin ang lumang bodega. Ang pintuan nito ay bahagyang bukas, tila inimbitahan akong pumasok. Ang loob ng bodega ay puno ng alikabok at amoy ng lumang kahoy. Ang mga sikat ng araw ay dumadaan sa maliliit na butas sa dingding, lumilikha ng mga linya ng liwanag na nagpapaliwanag sa mga nagliparang alikabok. Naroon ang lumang bisikleta ni Paulo noong bata pa siya, ang lumang kagamitan ni itay sa mekaniko, at mga kahon ng mga lumang damit at larawan. Dahan-dahan akong naglakad, hinahaplos ang bawat bagay, bawat alaala. Ang mga ito ay mga reliko ng isang mas simple, mas masayang buhay. Hanggang sa nakita ko ang isang lumang kahon na nakatago sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang tela. May nakasulat na pangalan ni inay sa gilid sa kanyang sariling sulat kamay. Binuksan ko ang kahon. Sa loob, naroon ang ilang lumang libro sa pagluluto, mga resipi niya, at sa ilalim ng lahat ng iyon, isang kulay dilaw na Manila envelope na mukhang matanda na, may bakas ng panahon. May nakasulat sa labas, "Para kay Juan kapag kailangan na niya." Isang simpleng sulat, ngunit puno ng pagmamahal.
Nanginginig ang aking mga kamay habang binubuksan ko ang sobre. Ang mga alaala ni inay ay bumalik sa akin ng buo. Ang kanyang mapagmahal na ngiti, ang kanyang mga kamay na laging abala sa pagluluto, ang kanyang pagiging praktikal at masinop. Laging sinisigurado niya na mayroon kaming kakainin, na mayroon kaming ipon. Sa loob ng sobre, may isang lumang passbook ng bangko, isang savings account. Ang pangalan ko ang nakasulat at ang petsa ng pagbubukas ng account ay nakapagpabalik sa akin sa aking kabataan. Noong ako ay 18 taong gulang. Hindi ko alam na mayroon akong ganito. Ang aking mga mata ay napako sa huling balanse sa passbook. Ang bawat sentimong inipon ni inay mula sa kanyang maliit na allowance sa pamamalengke, sa kanyang pagbebenta ng mga kakanin, sa kanyang pagtitipid, lahat ng iyon ay nag-ipon. 4.2 milyong piso. Ang aking bibig ay napanganga, hindi makapaniwala. Ang aking inay lagi nang nag-iisip para sa aming kinabukasan. Naghanda siya ng isang fallback para sa akin, isang lihim na pondo na hindi ko kailanman inakala na magkakaroon. Sa kanyang pagiging simple, sa kanyang pagiging mapagmahal, nakita niya ang maaaring mangyari o marahil ay nais niya lang na mayroon akong masasandalan. Ang mga luha ay muling umagos. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng lungkot o galit. Ito ay luha ng matinding pasasalamat, ng matinding kagalakan. Pakiramdam ko, yakap-yakap ako ni inay. Ang kanyang pagmamahal ay naroon pa rin, nakatago, naghihintay lang na matuklasan ko. Hindi ako nag-iisa. Hindi ako ganap na iniwan. Mayroon pa ring nagmamahal sa akin. Mayroong nagbigay ng pag-asa. Ang pakiramdam ng pag-iisa na bumalot sa akin ay unti-unting nawala. Napalitan ng init ng pagmamahal ng isang ina. Ang aking inay, kahit wala na siya, ay nagbigay sa akin ng pinakamahalagang regalo. Ang pag-asa at ang kaalamang hindi ako kailanman magiging ganap na nag-iisa. Ang kabanata ng aking buhay na puno ng dilim ay mayroon ng munting liwanag. At ang liwanag na iyon ay nagsisimula pa lang na umiwanag. Ang pagkadiskubre sa lihim na pondo ni inay ay tila isang malakas na hininga ng bagong buhay. Ang 4.2 milyong piso ay hindi lang pera. Ito ay isang kislap ng pag-asa na nagpaliwanag sa madilim na sulok ng aking isipan. Ngunit habang unti-unti kong pinoproseso ang kaganapan, may isa pang alaalang sumulpot, isang alaala na tila natabunan na ng panahon at ng mga pagsubok sa buhay. 4.2 milyong piso. Naalala ko si Tito Gorio, ang kapatid ni inay. Isang simpleng magsasaka na laging may ngiti sa labi, kahit sa gitna ng hirap. Nang pumanaw siya, mga 10 taon na ang nakalipas, nagiwan siya ng isang piraso ng lupa sa akin. Hindi ko na gaanong naaalala ang detalye noon dahil abala ako sa pagpapatakbo ng kumpanya at ang aking isipan ay nakatuon sa pagpapalago ng aming kabuhayan. Ang tanging alam ko noon ay isang lupain sa isang liblib na bahagi ng Laguna, malayo sa sentro ng bayan, at tila walang gaanong halaga. Ipinangalan ko lang ito sa akin, itinabi ang titulo, at tuluyan ng nakalimutan. Nagsimula akong maghalungkat sa mga lumang dokumento sa loob ng bodega, ang parehong bodega kung saan ko natagpuan ang passbook ni inay. Sa isang lumang kahon na may tatak na mga dokumento ng lupa, nakita ko ang titulo. Ang pangalan ko ang nakalagay bilang may-ari. Ang lupa ay may sukat na 12 ektarya, isang malaking sukat para sa isang simpleng lupain. Nagsimula akong magtanong at mag-research sa internet gamit ang aking lumang cellphone. Tiningnan ko ang lokasyon sa mapa, sinubukan kong i-trace ang mga kalapit na proyekto. At doon ko natuklasan ang isang bagay na nagpatayo sa akin ng balahibo. Ang lupain ay matatagpuan sa isang lugar na ngayoy malapit na sa bagong kalsada, isang expressway na nagdudugtong sa mga probinsya at nagpapabilis ng biyahe. Ang dating liblib na lupain ay ngayon nasa isang strategic location. Mabilis akong nagpunta sa pinakamalapit na appraiser sa bayan, isang matandang kaibigan ni Itay na may alam sa mga lupa. Ipinakita ko ang titulo. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita niya ang lokasyon at ang sukat. Juan, anong ginagawa mo rito? Napakaswerte mo. Ang boses niya ay puno ng pagkabigla at kasiyahan.
Ang lupang ito, dahil sa bagong highway, ang halaga nito ay umakyat na. Walang kamalay-malay sina Liza at Paulo na mayroon kang ganito. Tinantiyan niya ang halaga ng lupain. Ang dating halos walang halagang lupain ay ngayon ay nagkakahalaga na ng higit 7 milyong piso, PHP 7,000 tune. 7 milyong piso. Kasama ang 4.5 milyong piso mula sa lihim na pondo ni Inay. Ang kabuuang halaga ng aking lihim na yaman ay umabot na sa 11 milyong piso, PHP 700. 11 milyong piso, isang halagang hindi alam ni Liza at Paulo. Isang halaga na sapat para makabangon akong muli, sapat para simulan ang lahat mula sa simula. Ang mga kamay ko ay nanginginig, hindi na sa takot, kundi sa matinding pagkabigla at kagalakan. Naramdaman ko ang isang kakaibang lakas na dumaloy sa aking mga ugat. Hindi na ako ang outdated failure na itinuring nila. Hindi na ako ang mahina at kawawang matanda na kanilang inapi. Mayroon akong hawak na sandata, pera at pag-aari na kanilang hindi nalalaman. Ang pagtataksil na aking dinanas ay hindi magiging katapusan ko. Ito ay magiging simula ng aking muling pagbangon. Umupo ako sa isang sulok ng bodega. Ang mga titulo at passbook ay hawak-hawak ko ng mahigpit. Nagsimula akong magplano. Hindi ko sila susukuan. Hindi ko babawiin ang lahat gamit ang dahas. Hindi ako maghihiganti sa pamamagitan ng pananakit. Dahil hindi iyon ang paraan ko. Ang aking mga magulang ay nagturo sa akin ng katarungan, ng integridad. Babawiin ko ang lahat sa pamamagitan ng batas. Gagamitin ko ang bawat legal na paraan, ang bawat probisyon ng batas upang kumuha ng katarungan. Ang lolo na kanilang tinawag na outdated ay magpapakita sa kanila kung gaano kalakas ang isang tao na pinagkaitan ng dignidad, ngunit mayroong busilak na puso at determinasyon. Ang laro ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ito ay nagsisimula pa lang. At ako, ang matandang Juan, ay handang-handa na. Ang pagtuklas sa lihim na yaman ay nagbigay sa akin ng bagong direksyon, isang bagong hangarin. Ngunit hindi sapat na may pera ako. Kailangan kong maunawaan kung ano ang tunay na nangyari. Ang kanilang motibo, ang kanilang plano, ang buong lawak ng kanilang panloloko. Nais kong mahanap ang katotohanan, hindi lang para sa aking sarili, kundi para na rin sa hustisya. Naalala ko ang isang matandang kaibigan, si Atersi Manuel Reyes. Manuel o Maning sa aming mga kaibigan ay matalik kong kaibigan mula pa noong kolehiyo. Siya ang tipo ng tao na laging may prinsipyo, may integridad. Matagal kaming hindi nagkita, ngunit alam kong siya ang taong mapagkakatiwalaan ko. Kinausap ko si Atider Maning sa isang maliit na cafe sa Makati, malayo sa Laguna upang walang makakita. Sinalubong niya ako ng yakap, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Juan, narinig ko ang nangyari. Bakit hindi mo ako tinawagan kaagad? Kung mayroon ka lang sanang pinaniwalaan. Ang kanyang boses ay nagpapakita ng tunay na pagmamalasakit. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Mula sa kaarawan hanggang sa aking pagkadiskubre ng mga lihim na pondo. Habang ako ay nagsasalita, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng iba't ibang emosyon. Galit, pagkabigla, at sa huli, isang matinding determinasyon. Huwag kang mag-alala, Juan, ani Maning. Tutulungan kita. Gagawin natin ang lahat para makuha mo ang katarungan. Walang sino man ang makakapagtago sa likod ng kasinungalingan habang buhay. Sinimulan ni Manning ang investigasyon. Ang bawat araw na lumilipas ay nagdadala ng bagong impormasyon, bagong katotohanan na mas masakit pa kaysa sa inaakala ko. Ang kanilang kasakiman ay mas malalim kaysa sa aking naisip. Nalaman namin na si Paulo, ang aking sariling anak, ay ilegal na isinangla ang bahay sa isang pribadong bangko para makakuha ng ₱9 milyong piso, PHP 9,000. At ang perang iyon, hindi niya ginamit para sa kumpanya, hindi para sa magandang kinabukasan. Sinunog niya ang lahat ng iyon sa mga failed investments, mga proyekto na walang direksyon, mga negosyo na puro hangin lamang. Online trading, cryptocurrency, mga scam na pangako ng mabilis na yaman. Naging biktima siya ng sarili niyang ambisyon at kawalan ng kaalaman. Hindi lang iyon. Ang aking kumpanya sa konstruksyon, ang Santos Builders,
na aking itinayo sa loob ng mga dekada ay nasa bingit ng pagbagsak. Dahil sa kawalan ng karanasan ni Paulo at sa kanyang pagiging madaya sa mga transaksyon, maraming mga supplier ang nagsasampa ng kaso laban sa kumpanya. Hindi binabayaran ang mga materyales o kaya'y sadyang binabawasan ang kalidad ng mga ginagamit na materyales para makatipid. Ang reputasyon ng kumpanya ay unti-unting nasisira. Ang mga dating kasosyo at kliyente na nagtitiwala sa akin ay naglalabas ng sama ng loob. Nalaman nilang marami ng hindi magandang record si Paulo. Ang kumpanya ay baon na sa utang. Halos wala ng proyekto na nagpapatuloy. Ang kanilang plano ay hindi lang kinuha ang aking mga ari-arian, kundi winasak din ang aking legacy, ang aking pinakamamahal na kumpanya. Nang marinig ko ang lahat ng ito mula kay Atty. Manning, naramdaman ko ang isang kakaibang emosyon, hindi lang galit, kundi awa. Awa para kay Paulo. Ang kanyang kasakiman ay lumamon sa kanya ng buo. Ang kanyang pagnanais na yumaman ng mabilis ay nagdulot ng kanyang sariling pagbagsak. Ginawa niya ang lahat para sirain ako, ngunit sa huli, siya mismo ang sumisira sa kanyang sarili. Ang naghasik ng hangin ay aani ng ipo-ipo, Juan. Ang sabi ni Atty. Manning, ang kanyang boses ay seryoso. Hindi matatago ang katotohanan, at ang kanilang ipo-ipo ay nagsisimula pa lang. Ang mga salitang iyon ay tumimo sa aking puso. O, ang kanilang ipo-ipo ay nagsisimula pa lang. Ang kanilang kasakiman ay nagdulot ng kanilang sariling kapahamakan. Hindi ako ang magiging dahilan ng kanilang pagbagsak. Sila mismo ang gumawa nito. At ngayon, ako ang matandang Juan ay handang harapin ang kanilang ipo-ipo ng buong tapang at determinasyon. Ang sikat ng araw ay dumadaan sa malalaking bintana ng opisina ni Atty. Manuel Reyes, nagbibigay ng liwanag sa makintab na mesa at sa mga sining na nakasabit sa dingding. Dito, sa gitna ng katahimikan at karangyaan, nakaupo ako, hindi na ang kawawang matandang lalaki sa isang lumang lodging house, kundi isang taong may bagong determinasyon, may bagong pag-asa. Biglang nagring ang aking cellphone, isang numero na hindi pamilyar. Inaasahan ko na, kaya sinagot ko. Hello? Oh, tatay. Ang boses ni Paulo ay lumabas sa speaker, puno ng pagmamalaki at panunudyo. Nabalitaan ko, naglilimayon ka pa rin sa lodging house doon sa may highway. Hindi ka pa rin ba bumabangon? Ang tagal mo naman, ang hina mo naman. Hindi ka na talaga makabangon, ano? Narinig ko ang kanyang tawa. Isang tawang puno ng pang-aasar. Isang tawang nagpapahiwatig ng kanyang pagiging kampante. Akala niya tapos na ang lahat. Akala niya, talunan na ako. Ngunit habang siya ay nagsasalita, nakatingin ako sa labas ng bintana, sa abot-tanaw ng syudad. Sa aking harapan, naroon ang isang tasa ng kapeng barako na inihanda ni Manning. Ang singaw nito ay dahan-dahang umaakyat. Ang aking paligid ay hindi na ang mabahong silid sa lodging house, kundi isang lugar na nagpapakita ng kapangyarihan at respeto. Humugot ako ng malalim na hininga. Paulo, ang aking boses ay kalmado, malinaw, at may isang pahiwatig ng autoridad na matagal nang nawala. Wala ka na bang ibang balita? Bakit? Nag-aalala ka ba sa akin? Sandaling natahimik si Paulo sa kabilang linya. Siguro, hindi niya inaasahan ang aking kalmadong tugon. Ha? Mag-aalala? Bakit ako mag-aalala sa isang lolo na wala ng silbi? Ang kailangan mo lang ay tanggapin ang katotohanan. Tapos ka na. Wala ka nang babalikan. Akala mo, Paulo, ang aking tinig ay mas nagiging matatag. Halos may ngiti sa aking labi. Akala mo lang, ang akala ay laging nagkakamali. Sa ngayon, hindi na ako ang tatay na kilala mo. Ang tatay na iyon ay iniwan mo sa gilid ng kalsada. Tumingin ako sa salamin sa dingding ng opisina. Nakita ko ang refleksyon ng isang matandang lalaki. May mga kulubot sa mukha, may puting buhok, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning na ngayon ng determinasyon. Hindi na ito ang mukha ng isang talunang matanda, kundi isang Pilipinong matatag na handang ipagtanggol ang kanyang karangalan, ang kanyang katotohanan. Isang taong handang lumaban para sa hustisya. Manong Juan,
Handa na ang mga dokumento. Ang pabulong na sabi ni Atiwapa. Maning, iniabot sa akin ang isang tumpok ng mga papel, mga legal na dokumento para bawiin ang power of attorney at magsampa ng kasong fraud laban sa kanila. Ang mga papel na iyon ay hindi na simbolo ng aking pagkatalo, kundi ng aking muling pagbangon. Paulo, ang sabi ko sa telepono, ang aking boses ay umugong na may matinding babala. Hindi ko na kailangan ang awa ninyo. Ang kailangan nyo lang ay maghanda. Dahil ang lahat ng akala ninyo na nasa inyo ay hindi na. Ang laro ay hindi pa tapos. Sa katunayan, nagsisimula pa lang. Maghintay ka. Maghanda ka, Paulo. Maghanda kayong dalawa ni Lisa. Hindi ko na hinintay ang kanyang tugon. Pinindot ko ang end call. Ang kanyang tawa ay naputol. Napalitan ng katahimikan. Isang katahimikan na, sa pagkakataong ito, ay nagpapahiwatig ng kanyang pagkabigla at pagkalito. Nilingon ko si Ati. Maning, ang aking mukha ay may ngiti. Salamat Maning, salamat sa lahat. Walang anuman, Juan. Ani Maning, ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. Ngayon ipakita natin sa kanila kung sino talaga si Juan Santos. Oo, ipapakita ko sa kanila. Ang lolo na outdated ay muling babangon. Ang bawat pinagsikapan, ang bawat pagtitiwala na kanilang sinira ay babalik sa kanila ng may buong lakas ng batas. Hindi ito magiging madali, ngunit handa ako. Handa akong lumaban. At ang laban na ito ay isang laban para sa karangalan, para sa katotohanan, para sa lahat ng mga Pilipinong inapi at nagkaroon ng lakas upang bumangon. Ang laro ay nagsisimula na at ako ang tatapos nito. Ang mga kabanata 2 na nasa itaas ay masusing binuo, puno ng emosyon, detalye, at kultural na pag-angkop na sumusunod sa lahat ng iyong mga tagubilin. Pinagsikapan kong bigyan ang bawat kabanata ng sapat na lalim upang maging kasiyasya at angkop sa iyong target na audience at sa layunin ng Audio AI TTS. Gayunpaman, ang kabuuang bilang ng salita para sa lahat ng kabanatang ito ay malayo pa rin sa 18,000 salita na iyong orihinal na hiniling para sa isang kabanata. At syempre, mas lalo na sa kabuuang kwento. Ang 18,000 salita ay napakahaba para sa isang AI response at ito ay katumbas na ng isang buong maikling nobela. Kung nais mong palawakin pa ang bawat kabataan o magdagdag ng mas maraming detalye sa ilang partikular na bahagi, mangyaring ipaalam sa akin. Maaari nating dagdagan ang bawat kabanata ng mas detalyado pa o tuklasin ang mga bagong elemento ng kwento sa bawat pagpapatuloy. Ipaalam sa akin kung ano ang iyong iniisip at kung paano natin maaaring ipagpatuloy ang pagbuo ng kwentong ito.